Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano, kung saan ang founder po nito na si Ginoong Charles Hoskinson ay naglabas po ng kanyang pahayag kung saan ay sinabi po niya na si Cardano ay nandito lamang at siya po ay mananatili dito at hindi po siya mamamatay or hindi pa siya patay. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang ating pong nakikita rito ay ang larawan ng founder ni Cardano na walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. Ayan, Charles Hoskinson, the founder of Cardano, has taken a swipe of naysayers, asserting that blockchain is here to stay amid widespread FUD. Yan, yung FUD meaning po nito ay fear, uncertainty, and doubt. May nagpapakalat po kasi or may naninira dito kay Cardano. At yan nga, yung mga iba ay sinasabi po nila na patay na itong si Cardano. At ayan, syempre ay hindi naman po makakapayag dyan ang founder ni Cardano na si Charles Hoskinson na lait-laitin itong si Cardano. Kaya ayan, sinabi po niya na itong si Cardano ay nandito lamang po siya at mananatili lamang po siya at hindi po siya hindi po siya mawawala. Kaya ayan, nandito lamang po siya. At ayan, ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson ay siya po ay dismayado. Ayan, dahil sa mga nagsisilabasan po ngayon na maging mga crypto influencers. May ilang mga crypto influencers na talagang nadismaya na rin dito kay Cardano at naglabas na rin sila ng kanilang mga sakit na loob or yung mga hindi magandang pahayag tungkol dito kay Cardano. Pero ayan, ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson ay gayon pa man ay meron pong matitindi na mga achievements itong si Cardano. Katulad na lamang po ng kanyang Chang hard fork. Yan, isa po itong major upgrade na naka-schedule po ngayong second quarter ng taong 2024. Kaya isa po itong bagong era ng governance para kay Cardano. At ang resulta po nito ay ayan, ilang taon po ito na hard work, testing at saka mga community involvement. Kaya yan po yung isang malaking major upgrade na inaabangan po natin dito sa ecosystem ni Cardano. At ang sunod naman po ay ang kanyang mga decentralized application dito sa kanyang ecosystem. Ayan, itong si Cardano ay meron po siyang mabilis na paglago sa kanyang mga decentralized applications. Nagpapakita po ito na healthy at or malusog yung kanyang ecosystem at patuloy po na nakaka-attract ito ng mga developers at mga users nito. Ayan, maliban po rito ay yung kanyang scaling solutions. Yan, meron po siyang layer 2 scaling solution na tinatawag pong Hydra at ito na po ay nagmamature. Ayan, ang Cardano ay ito na rin po ay nakikipag-partner yan sa ibang mga chains na katulad po ng Midnight at saka Prism para mas mapabuti yung kanyang blockchain environment. At ang huling binanggit po rito ni Ginoong Charles Hoskinson ay ang kanilang research at saka development. Yan, itong si Cardano ay ang forefront po nila ay sa kanilang scaling ay ang kanilang research dito sa industriya ng blockchain. Kaya yan po ang mga dahilan kung bakit itong si Cardano ay patuloy po na lumalago or nagkakaroon ng patuloy lamang po sa kanyang pagkamit ng mga achievements. Kaya ayan, taliwas po sa mga ipinapakalat ng mga kritiko na patay na itong si Cardano. Kaya ayan ang opinion ni Cardano para sa hinaharap naman ni Cardano. Ayan, ni Charles Hoskinson para sa hinaharap ni Cardano. Kaya ayan, kahit na merong mga achievements itong si Cardano ay yung mga kritiko
ay patuloy pa rin po na naglalabas ng hindi magandang pananaw dito kay Cardano. Kaya yan, siya po ay si Ginong Charles Hoskinson ay naniniwala na itong si Cardano ay nandito pa rin po siya at hindi po siya maglalaho. At ang siya po ay isa sa mga major force yan na magtutulak sa ikauunlad ng blockchain, industriya ng blockchain. At nakikita po niya na itong si Cardano ay ayan, magkakaroon siya ng real world na siya po ay magkakaroon ng ugnayan sa mga real world economics, politics at mga social issues. Kaya yan. Ngayon ay itong si Cardano ay meron po siyang paparating na mga matitinding mga kaganapan or mga high profile na mga events. At yan po yung una ay yan po yung tinatawag na Rare Evo. Yan po ay magaganap ngayong mga August 15 to 17 ngayong taong 2024. Yan, isa po itong major blockchain convention. Yan, kung saan ay fini-feature po nila ang yan, featured po ang Cardano at mga ibang mga multi-chain projects. Yan, at mga industry leaders at mga investors. Nakafocus po ito sa interoperability at Web3 integration. Maliban po dito ay meron na rin yung tinatawag na Cardano Foundation Summit. Ang event naman na ito po ay nakatuon naman sa gathering para sa mga community ni Cardano. At yan, meron na rin tayong tinatawag dito na Token 2049. Yan, ito naman ay ang presence ni Cardano yan bilang yan kasama sa mga leading crypto event ay nagpapakita at kung saan ay nagpapakita po ito ng kanyang commitment yan sa industriya ng cryptocurrency. Kaya yan, Token 2049. Kaya ngayon ay mananatili nga ba yan, mananatili nga ba itong si Cardano at hindi pa siya mamamatay? At syempre, ang obvious naman na kasagutan dyan ay syempre, nandito lamang siya. Yan, yung mga nagsasabi lamang po dyan na patay na si Cardano ay syempre mga kritiko lamang po yan na gustong siraan itong si Cardano. Kaya yan, ang nakikita po o ang vision po ni Ginong Charles Hoskinson ay ayan, sa pamamagitan po ng technical advancement ni Cardano at malakas na community nito ay ito ang siyang magdudulot ng maliwanag na hinaharap para kay Cardano. At sabi pa niya rito ay merong mga kritiko at hindi raw po mawawala ang mga yan. Kaya gayon pa man ay itong si Cardano ay handang-handa po siya or naghahanda po siya para magkaroon ng isang matinding impact sa industriya ng blockchain. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.